ilang araw na rin tayo nagpe-prepare because of parang mga inputs from sources na dapat pagandaan yung A12. Oo. Di ba? Sa Biyernes. Sa Biyernes. Parang noon parang duda rin ako doon na sinasabi ko, teka muna, di ba nag-usap tayo mas sinasabi ko, parang bakit naman gagawin yung kaguluhan sa panahon na tayo yung aalala ng ating kasarinlan. Oo, Independence Day. Parang usually it's a day for us to celebrate yung ating pagiging Pilipino. Yes. Diba? Tayo nga, meron tayong mga activities sa Oo. Friday bilang network, diba? So, ba't naman itataon pa yun doon? Pero parang yung mga sources since nung Monday, sinasabi na parang hindi posible talaga na meron mangyaring gulo sa A12. Sabi ko, parang imposible yan. Kasi una, kung gusto yun lang yung usual route na EDSA, imposible yung EDSA kasi sarado yung parts of EDSA. Malalaman nyo mamaya kay General Torre kung bakit. Kasi sabihin na natin na may fun run eh. Yeah. Oo, meron Isasa nga. na kasi yan. So, parang, alam naman natatakbuhan ng mga tao dyan, tapos parang may kaguluhan, di ba? So, pero sabi nila, it can happen in Luneta or near Malacanang. Nako. Na kaya nga lagi ka nagtatanong sa Malacanang, di ba? Oo. Kung fino-fortify ba yung mga gates doon. Yun nga. Pero kasi yan sinasabi, yung pinakahuling statement na binigay ni na Yuse Castro tungkol dito sa bali-balitang, naku, may plano sa Independence Day. Hindi naman nabago yan. Yung mga ganyang balita. Pero syempre, bagamat binabantayan natin yung security dyan sa Malacanang, wala rin naman silang natatanggap na any concrete information tungkol dyan. Pero base doon sa observation natin, pag-iikot-ikot dyan sa Malacanang, parang mas mahigpit pa nga yung last week na pagbabantay kesa yung kanina. Okay. Kasi halimbawa, nung last week kasi may pagkakataon na isinara yung ibang mga lagusan doon sa Malacanang. Yeah. Tapos makikita mo talaga na nagkaroon ng augmentation, na dagdagan yung mga pulis na nakabantay doon sa entrada ng Malacanang. Pero this time, umikot din yung ating team dyan sa May Mendiola, wala namang masyadong bago. Kasi kung may makikita tayo na barbed wire doon, matagal na yun nakalagay. Mula pa nung nagkaroon ng rally before, hindi naman na talaga natatanggal yan. So, ito na yung SKL ko ngayon. Ano Hindi. yan? Ano kasi Ang yan? SKL natin, yung mainit-init pa bago kita nakasalubong dyan sa natin, sa At kuhain ng kwarto pansit natin. from Jovi. Sabi ko, Mase, parang sinasabi ng source natin na hindi na matutuloy yung kung ano man yung movement sa A12. Kung meron ng mga plano for sa 12, hindi na matutuloy yun. Bakit daw? Well, aside from the fact that yun nga, it's a day na parang dapat talaga ang inaalala natin ay ang ating kasarinlan. So it's not a good not a good day to do it. Pero medyo kung ano man. pagbabastos. Oo. Pero pangalawa, lumindol eh. Yun Yeah. na May nga. mga nagsasuffer. Nasuunahin niya yung political movement. Lalabas silang insensitive pag Correct, ginawa correct. nila yun. Eh di ba, yung mga politiko nga ngayon, talaga nagkukumahog sila na para iliko yung narrative to, hindi, tutulong kami. O kaya, ito pinapledge namin. Kasi they don't want to make it appear na parang puro kami pamumulitika. So I think, kung sino may nagpaplano niyan, naisip din yon. Kaya, kumbaga, parang malabo na rin yung A12, na kung sakali A12. Parang sinabi, ba't naman ang sabi daw doon sa kausap natin, nung mga naghahanda for pag-aaklas sana, parang, ganito na lang, bakit naman namin itatransmit sa inyo kung kailan namin gustong gawin to? So, kumbaga, hindi na ito, pero sigurado na hindi mangyayari sa A12. A12. So, ibig sabihin, kalmado tayo sa A12. Mabuti Oo. naman. Oo, kasi yung so yung A12 parang mga nakabarong tayo niyan at saka mga Filipiniana. So isipin niyo na lang na sabi nitong kausap ko parang mag-guess daw siya sa mga kung saan-saan. Tapos kung pagbabarongin siya kung may mangyari. So sabi niya baka mataranta pa ako. Pero sabi niya ngayon pwede na kasi walang dapat ikataranta. Pero sinasabi niya na talagang meron talagang mga tao na galit na gustong gawin talaga. Initially. Gusto talagang gawin. In short, naghahanda sila, nagmi-meeting sila. So, it's something
Imminent ba tawag doon, Chiki? Or it's something na nasa realm of possibility. Pero sana, we're wishing na hindi, di ba? Pero nandiyan pa rin, pero pwede nandyan pa rin. siya, pero hindi Oo. lang mangyayari dito Oo. sa ano na to, sa ating weekend. Sa araw na yon. So, Oo. ibig sabihin, kailangan pa rin nakabantay. Kailangan pa rin nakabantay. May pasok naman talaga tayo eh. Oo, may pasok naman nga talaga dun. So yun po nakikita nyo, dina-downplay po yan ng ng ating mga ahensya na, di ba, maski tayo nung nagtanong tayo kay Yusek Claire nung last Friday. di ba? Oo. Merong effort to downplay na kung ano man yung mga threat. Pero hindi maikakaila na may mga pagpupulong na ginagawa yung ahensya ng mga gobyerno to make sure na kung ano man yung plano ay kaya nilang tapatan. Oo. Kaya nga laging sinasabi, di ba? Expect the worst, hope for the best. Ang Or dami the other namang way around. threat. Oo. Tapos may threat din sa Senate. Yeah. Oo, na nirereklamo ni Senador Alan Cayetano. Ba't daw di sila in-inform tungkol sa threat? So, ito na lang yung Senate di ba, para sinabi kahapon na work from home, Oo. magiging sasarado muna siya. Pero kanina nakikita natin na merong movement doon sa building, meaning merong mga nagdadatingan pa rin doon. Oo. Yun nga lang medyo stricto sa pagpapapasok, saka yung inspection sa mga gate ay medyo stricto. At saka syempre kagabi may mga kuha ng mga media na pagtatalo doon sa mga yung grupo doon na nagsistage ng kanilang Programa. protesta Sa o labas, programa. oo. Meron parang git-gitan doon ng mga ideas na nagva-viral po pero basta tayo ginagalang natin at i-cover pa rin natin. Oo, all sides. Okay. So, speaking of the Senate at ang kaguluhan doon o yung kinakatakutan yun lang pwede mangyari magkaguluhan, ito po, pakinggan natin ang ilan sa mga naging pahayag po ni Senate Pro Temp or Acting Senate President, President. Win Gatchalian. It's a possibility na armed group yung manggulo. Meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. Yes, sir. 18 bodyguards. Yes, sir. Actually, yun ang, according to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Okay. So, before yung politika na mga soundbite ni Senator Win, pero ang Malacanang wala na sila masyadong statement tungkol sa mga possibilities ng kaguluhan. Wala Okay. na silang sinabi after nung pinakahuling statement ni Yusek nung nakaraan. Yeah. So, ano tayo? We can, sige, parang we can at least parang embrace yung fact na magsisurvey tayo ng 185th ba? Tama ba ako? Na independence. Oo. Ginawa ko yung in-approve ko yung Pang-ilan na ba? T-card pero yeah, alam ko 1.8. Hindi. Wait. Ayoko magkamali. Wala sa script natin eh. So, basta, Independence Day po sa Friday, ha? Hindi tayo tinutulungan ng staff natin eh. 128th 128. Independence Day. 128. Independence Pero Day. abot din naman tayo doon sa 185th. Oo. Sana. Ang Ilang retirement kaya yun? Ang Pilipinas. So, 128 po yung aking in-approve na T-card kaninang hapon for our coverage this Friday. So, sinasabi na po namin, pinopromote namin na ano man po ang mangyari ay meron pong coverage ang News 5, ang One News, ang One PH, pati po ang True TV at True FM para po doon sa ating 128th Independence Day celebration. This Friday po iyan. Wala umaga hanggang gabi po yan. Kasama po ang Tutok STL. tayo. Yes. Madaming expected na mangyayari. Although sana hindi na nga kasama dun yung gulo. Yes. Oo. So, cautious pa lang din. May caution pa Okay. rin.